Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at habang ako'y naghihintay sa aking minamahal na asawa sa kanyang massage therapy, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ang Sunday Gospel sa darating na November 2, 2025. Ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 6, talata 37 hanggang sa may 40. Sabi po dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri ang pagsambay para lamang sa Kanya. Dito po sa John chapter 6, may kita natin dito yung pagpapakain ng 5,000, yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, at at the same time, yung hinanap siya ng mga tao. Pero sabi ni Jesus, hinahanap nyo ko hindi dahil nakakita kayo ng himala, no? O kababalaghan, kundi hinanap nyo ko dahil nabusog kayo no, sa tinapay. At alam kasi ng mga tao na mayroon pang 12 basket na naiwan. No? Siguro kung mga Pilipino yon, kinabukasan, nagbalik kasi para isaw-saw sa kape. No? Pero may kita natin dito no, na may mga tao naghanap pa rin sa ating Panginoon. Pero sabi ni Lord, siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Kasi nga, yung tinapay na physical, pantemporaryo lang, di ba? Bubuhayin ka lang yan hanggang dito. Dito lang sa mundong ito, yung mga tinapay na kinakain natin, at syempre magugutom muli tayo. Pero yung kabusugan, yung tinapay na ibibigay ng ating Panginoon, ito yung pagkain na kung saan ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At alam naman natin mga kapatid, ito yung katawan at dugo ng ating Panginoon ng kanya pong inialay, yung kanya pong buhay para po sa bawat isa po sa atin na lalapit. No? Kaya nga sabi doon, yung lahat ng lalapit sa Panginoon na dinala sa kanya ng Ama ay hindi niya itataboy. Kasi nga, yun naman talaga ang pinaka-purpose bakit pinadala yung ating Panginoong Hesus para sa ating mga makasalanan. No? Na tayo ay dalhin. So makikita natin, ang Diyos pa rin yung gumagawa ng paraan para tayo ay makalapit sa Panginoon. Siya pa rin yung gumagawa ng paraan para tayo ay maligtas. Kaya nga sinang kaligtasan, ito ay biyayang galing sa Panginoon kasi siya mismo yung nagdadala sa atin, papalapit sa ating Panginoon. Kasi siya yung nagbibigay ng kakayanan, no? Siya yung nagbibigay sa atin ng pangunawa, siya yung nagpapaliwanag ng ating mga isipan para maunawaan natin yung dakilang pag-ibig, yung dakilang plano ng Diyos sa kaligtasan. No? Na tayo ay makasalanan, nakikita natin sa pamamagitan ng mga pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ang Diyos mismo pinapakita sa atin yung ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. No? Na kapag wala yung Panginoon, wala ang ating Panginoon si Kristo sa buhay natin, ay mapapahamak lang yung buhay natin. Kaya nga dinadala tayo ng ating Diyos, ating Panginoong Hesukristo, upang tayo mga kapatid ay makamtan natin itong buhay na walang hanggang na ito. At sabi nga ng ating Panginoong Hesus na hindi niya tayo itataboy yung sino mang lumalapit sa Kanya. Kasi una sa lahat, kasi yung Kanyang Ama ang nagdala. No? Ito yung ang Ama ang nagdala sa atin, no? Papalapit sa ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, alam naman natin ang ating Panginoon, wala siyang ibang ginagawa kundi yung kalooban ng Kanyang Ama. Di ba? Yung kalooban ng Ama niya, yung plano ng Kanyang Ama, yun ang Kanyang sinusunod. Kaya doon makikita natin mga kapatid ang kahalagahan ng pagpapasakop. No? Isa rin dito na itinuturo ng sa atin ng ebanghelyong ito. Una, yung pagsunod ng ating Panginoon sa Kanyang Ama, napakahalaga yun. At yung pagtupad niya doon sa kalooban ng Kanyang Ama. Diba? Yung sa plano ng Kanyang Ama, kasi yung pinakaplano ng Kanyang Ama is kaligtasan. Kaya nga sa dakilang pag-ibig ng Diyos, no? Ibinigay niya yung Kanyang bugtong na anak na sa ang ating Panginoon si Kristo upang sino man sumampalataya sa Kanya hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan. Kaya sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. No? Hindi yung kanyang kalooban pa rin ang masusunod, kundi yung kalooban ng kanyang ama na nagpadala sa kanya. Kasi sinend siya, sinugo siya. So ganun din sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon. Tayo ay sinugo, kinumisyon ng Panginoon, hindi para sa sarili nating kalooban, hindi sa personal nating hangarin, kundi tayo ay nagpapasakop, nagpapailalim sa plano at sa misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo yung nagpapatuloy ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung pagpapahayag ng kaligtasan sa mga tao. So ito yung tayo ay nakikibahagi, nagiging parte ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kalooban ng kanyang Ama. Ano yun? Yung tao ay maligtas at tayo naman ay nagpapatuloy. Tayo ay nangangaral hindi sa sarili nating kagustuhan, kundi dahil ito yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, palagi dapat nating tatandaan na hindi yung kalooban natin ang manaig, hindi yung kalooban natin yung dapat maganap, kundi yung kalooban ng Diyos. Kahit nga tayo ay nagpaplano, pero yung plano pa rin natin, sinasangguni natin yun sa Panginoon. Kasi sabi nga, nasa taong pagpaplano, pero yung pagpapatupad nasa Diyos. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, mga taong niligtas ng Panginoon, dapat tayo ay namumuhay sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. At kung tayo patuloy mamumuhay sa kalooban ng ating Ama, hindi tayo mawawalay sa Kanya. At yung kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon ay malulubos sa ating pong mga buhay. Yan. Na huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay sa akin, kundi ang buhayin ko sila sa muling araw, sapagkat itong kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan. So yan naman po yung pinaka-purpose bakit sinend yung ating Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoon Jesucristo sa sinumangan sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi man natin abutan yung pagbalik ng ating Panginoon, pero nakakasigurado tayo na kung tayo may dumating before yung pagdating ng ating Panginoon ay kinuha na tayo, di ba? Before ng pagdating ni Lord, ay makakasa tayo, yung ano natin yan, yung divine na hope natin na tayo ay ililigtas kasama ng mga mananampalataya na nag-serve sa Panginoon at inaalay yung kanilang buhay para sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos ay patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.